Ako si Maria at ito ang aking kwento. Daig pa ni Jasmine ng estranghero sa sarili nilang bahay. Simula na lumabas si Sarina ng ospital at may nangyari sa kanila ni Lance, naging parang hangin na siya sa dalawa. Lalong tumaas ang pader sa pagitan nilang dalawang mag-asawa. Matulin na lumipas ang dalawang buwan. Malungkot na hinawakan ni Jasmine ang wedding picture nilang dalawa ni Lance. Siya lang ang nakangiti sa litrato nilang dalawa. Siya lang ang masaya. Ang Sir Lance ninyo nasaan? Tanong niya na makababa ng hagdan. Akbang sasagot ng kasambahay ng unahan to ni Sarina sa pagsagot. Gusto mo talagang malaman? Bakit di mo siya sundan, Jasmine? Dito pinansin ni Jasmine sabalit mo litong nagsalita. Ang ungrateful mo naman, Jasmine. Magpasalamat ka nga sa akin dahil nakiusap ako kay Kuya Lance. Nubag sabihin sa pamilya mo ang ginawa mo sa akin. Di makapaniwalang tumingin si Jasmine dito. Gusto mo na maging grateful pa ako sa ginawa mong kasinungalingan? We know the truth, Sarina. Hindi kita tinulak. Pero hindi alam nila Kuya Lance at ni Mommy ang totoo, Jasmine. Kung iniwan mo na lang sana ang kuya ko, hindi na tayo aabot sa ganito. Ngumiti si Sarina. Kung titingnan, genuine ang ngiti nito. Sabalit alam ni Jasmine na hindi yun ang totoo. Isa tong mapagpanggap. Kayang bumilog ng ulo ng kahit na sino. Inahanap mo si Kuya Lance, diba? Tumalikod si Jasmine. Hanggat maaari kailangan niya tong iwasan. Ayaw niyang madagdagan ang galit ni Lance sa kanya kapag pinatulan niya ito. Baka hindi siya makapagpigil at talagang itulak niya to sa hagdan? Alam mo ba na nakita sila ni Marian sa US, Jasmine? Kasama namin bumalik si Marian dito sa bansa at alam ko, nakikita na sila ni Kuya Lance. Nanigas ang katawan ni Jasmine nang marinig ang sinabi ni Sarina. Nakangiting nagpatuloy ito kaya hindi ka magawang mahalin ng kuya ko dahil mahal pa niya si Marian. Para sa kuya ko, ikaw ang sumira ng buhay niya. Ang dahilan kaya siya hindi naging masaya. Para sa kanya, ikaw ang pinakamasamang babaeng nakilala niya. Nagpanggap si Jasmine na baliwala sa kanya ang mga narinig. Pagdating sa kwarto, nanginginig na kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Lance. Subalit katulad na nakaraang taon, wala itong panahon para sagutin ang tawag niya. Hinablot niya ang handbag at nagpahatid sa ospital. Hindi totoo ang sinasabi ni Sarina. Gusto lang niya siya nang galitin. Hindi magagawa ni Lance na makipagkita sa ibang babae. Iginagalang nito ang kanilang mag-asawa. Iyon ang paulit-ulit sinasabi ni Jasmine sa isip. Di man siya mahal ng asawa niya, batid niya. Hindi ganong klase ng lalaki ito. Naalala niyang bigla ang pagtawag ng babae sa asawa niya. No! Hindi dapat siya mag-isip na masama kay Lance. Siguradong may dahilan ng pagtawag nito sa asawa niya dahil nasa parehong field ng trabaho ang dalawa. Nang makarating sa ospital, nagmamadaling bumaba si Jasmine ng sasakyan. Sobrang namumula ang mata niya dahil pinipigilan niya ang sariling umiyak. Pagkalabas ng elevator, nagmamadali niyang tinahak ang daan papunta sa opisina ni Lance. Huminga siya na malalim at alam niya magagalit na naman ito dahil pumunta siya dito pero hindi siya mapalagay. Kakatok sana siya na makitang di nakasarang pinto. Tinulak nito na siyang sobra niyang pinagsisisihan. Agad bumalong ang luha sa pisngi niya na makita na may kahalikan tong babae walang iba kundi si Marian, ang ex-fiancé nito. Imbes itulak ni Lance ang babae na makita si Jasmine ay hinawakan pa nito ang ulo ni Marian upang lalong halikan. No! Tumalikod si Jasmine at nagmamadaling umalis sa opisina ng asawa. Hindi totoong nakita ko. Hindi totoong nakita ko. Kumalat ang laman ng bag niya na mabangga sa isang lalaki. I'm sorry. Kumunot ang noo ni Jet nang mapansing lohaan ang mukha ng babaeng nakabangga. Nakilala niya agad ang babae. Ito ang asawa ng kanilang CEO. Hindi totoong nakita ko. Hindi. Dinig nitong paulit-ulit na bulong habang wala sa sariling pinupulot ang laman ng bag. Nang makarating si Jasmine sa parking lot, nilabas niya ang susi sa bag. Pero di niya magawang buksan ang sariling sasakyan. Sa sobrang panlalabo ng mga mata niya, wala siyang makita. Iyak siya ng iyak. Itinatanggi ng isip niyang nasaksihan niya. Wala siyang nakita. Hindi magawang magalit ni Jasmine nang may umagaw ng susi sa kanyang kamay. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka dapat pumunta sa opisina ko. Walang ekspresyon na mukha, tumingin to sa mukha niya na parabang wala tong pakialam kahit luan pa ang kanyang mukha. Tumingin si Jasmine sa brown envelope na inabot nito sa kanya. Let us end this, Jasmine. Palayain na natin ang isa't isa. Napasinghap si Jasmine na makita ang divorce paper ang laman ng envelope.
Lance? Umahagulhol na yumakap siya sa bewang nito. Hindi ko kaya makipaghiwalay sa'yo, Lance. Ayoko. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo akong iiwan. Pangako susundin kong lahat ng gusto mo. Kung gusto mo, hindi na ako pupunta dito kahit kailan. Nilayo ni Lance ang asawa. Marahas na inalog ito sa balikat. Wake up, Jasmine. Nakita mo na ba ng ginawa ko kanina, di ba? Magalit ka. Sampalin mo ko, wala akong pakialam. So please let me go. Hindi kita mahal. Hindi ako masaya sa pagkasama natin to. Paano naman ako? Natigilan si Lance at nag-iwas ang tingin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Ikaw ang buhay ko, Lance. Bakit pa hindi mo kalimutan ang babaeng yon? Ako ng asawa mo, Lance. Ako na. Bakit ang hirap para sa'yong mahalin ako? Ano ang kailangan kong gawin para matutunan mo rin akong mahalin? There's nothing you can do, Jasmine. Hindi ko kayang pakisamahan ng tulad mo na handang manakit ng ibang tao. Makuha lang ang gusto. Tumalikod si Lance sa asawa pagkatapos ibulsa ang susi ng kotse nito. Ipapahatid kita sa bahay. Masyado kang emosyonal para magmaneho ng sasakyan. Pinunit na Jasmine ang divorce paper. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Lance. Ayoko. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Nang umalis si Lance at iwan siya, parang bata siyang humagulgol ng iyak. Dumating na ang kinatatakot niya. Ang lalaking mahal niya gusto na siyang hiwalayan. Hindi siya makikipaghiwalay dito kahit anong mangyari. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Jasmine sa isip. Yakap niya ang katawan sa bathtub habang patuloy sa pagluha. Hindi niya matanggap na kaya siyang hiwalayan ng ganun kadali pagkatapos ng may mangyari sa kanila. Walang saplot siya na lumabas ng kwarto. Umupo sa harapan ng vanity mirror at tinitigan ang sarili. Nandalalim ang kanyang mga mata. 2 araw na siyang umiiyak at di makakain ng maayos. Hindi niya magawang lumabas sa kwarto dahil sa takot na bigyan na naman siya ng asawa ng divorce paper. Narinig ni Jasmine ang pagbukas ng pinto. Dali-dali siyang tumakbo at pumasok ng banyo. Nilakang pinto at hinayaan lamang katok. Batid niya na ang asawa na ang dumating. Dahil walang ibang taang pumapasok ng kanyang silid nang hindi kumakatok maliban sa kanyang asawa. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa pagitan ng tuhod. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal sa ganong posisyon hanggang sa hindi niya namalaya nakatulog siya sa ganong posisyon. Pagmulat niya ng mata, nasa ibabaw na siya ng kama. Nakasuot na rin siya ng nighties niya. At nang makita niya si Lance na ako sa gilid ng kama, tumalikod siya. Lumabas ka na, Lance. Kung tungkol to sa divorce na gusto mo mangyari, huwag kang umasa na may mapapala ka sa akin. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Don't make it hard for us, Jasmine. Para din to sa'yo. Nakikita mo ba ang sarili mo? Hindi ka na masaya. Hindi na tayo masaya. Humikbi siya. Bakit kasi dinala mo si Sarina sa bahay? Lalo lang tayong nasira dahil sa kanya, Lance. Tumiim ang bagang ni Lance sa sinabi ng asawa. Huwag mong isisi sa ibang taong dahilan kung bakit tayo ganito. Ikaw ang may kasalanan, Jasmine. Umupo si Jasmine. Umupo siya. At dumuluhang kinuha ang kamay ni Lance. Lance, siya ang dahilan kaya ako nagawa sa iyo yon. Siya ang nagsabi sa akin gawin naming 2 ang planong yon. Pinuntahan pa nga niya ako sa ospital 2 years ago. Ang mali ko lang naman pumayag ako. Napaigik siya nang hawakan siya na madiin ni Lance sa balikat. Lance, stop telling me those lies, Jasmine. Hindi ka ba talaga magbabago? Nakakasawa na, paulit-ulit na lang tayo eh. Galit na binitawan ni Lance ang asawa. Umalis to ng kwarto at pagbalik, may dala na tong divorce paper. Binato nito sa dibdib ng asawang papeles. Sign it. Hindi ko na kayang tagalan lahat ng kasinungalingan mo. Nang punitin to ni Jasmine, kumuha ulit ito ng bago at nilapag sa mesang naroon. Congratulations, Kendra. I'm happy for you. Ani Jasmine sa kanyang kaibigan pagkatapos. Narito sila ngayon sa simbahan. Ito ang araw na dapat pinakamasaya sa lahat ng okasyon ng isang babae at nakikita sa mukha ng kaibigan niya. Tunay na napakasaya nga nito. Thank you, Jasmine. Inawakan ni Kendra ang kamay ng kaibigan. Nginitian niya ito. Pinagaan ang loob. Alam niya na may mabigat itong dinadala dahil napansin niyang napakalungkot ng mga mata nito. Balang araw, sasaya ka din. Natigilan si Jasmine sa sinabi ng kaibigan niya. Mukha ba siyang di masaya? Jasmine, aalis ka na? Tanong nito kasama si Lisa. Nakangiting tumango siya. Oo, kailangan kong pumunta ng doktor. Masama kasi ang pakiramdam ko simula pa kahapon eh. Ang mabuti pa ihatid ka na namin. Sa ospital ba ng asawa mo? Tanong ni Lisa, subalit hindi to sinagot na Jasmine.
Nag-iwas din to ng tingin kaya nakakaunawang nagkatinginan sila ni Marie. Hindi na sila nag-usisa pa. Hindi yun ako kailangan ihatid, okay? Nagtatampo na nga sa akin si Kendra dahil nagpaalam agad ako sa kanya, tapos sasama pa kayo sa akin? Humawak si Jasmine sa tiyan. Nagsisimula tong humilab tulad kahapon. Maging ulo niya ay napakasakit at nagsisimula ng mahilo. Nang makaupo sa driver's seat, sumandal siya rito para maibsan ang matinding pagkahilong nararamdaman niya. Nakahinga siya na maluwag nang maayos ang pakiramdam niya. Alam ni Jasmine magagalit ang asawa, kaya't imbes sa ospital niya ito magpatingin, pinili niyang magpatingin sa isang maliit na klinik na dadaanan niya. Mrs., bukod sa pagkahilot pananakit ng sikmura, ano pang ibang sintomas ang nararamdaman mo? Tsaka gaano katagal mong nararamdaman ang mga to? Tanong ng doktor ang may edad na. Binilang ni Jasmine ang araw kung kailan siya nagsimulang makaramdam. Mga 3 araw pa lang ho. Nahihilo lang ho ako at sumasakit ang tiyan. Bukod doon, wala na ho ako ibang nararamdaman. Yumuko si Jasmine bago nagtanong sa doktora. Dok, puro ako problema nitong nakaraan. Pwede ba ako magpareseta ng sleeping pills? Di kasi ako makatulog nitong mga nakaraan kaya't sa palagay ko ay kailangan ko ng gamot. Gusto kong ipahanga ang isip ko sa lahat ng problemang tumatakbo sa utak ko. Bago kita resetahan, may kailangan muna akong kumpirmahin. Sa palagay ko kasi, Mrs., bukod sa stress ang naranasan mong sintomas ngayon. Pagkatapos kunan ng dugo ng doktora sa Jasmine, pinakatitigan niya ang babae at tamang kanyang hinala. Ito ang asawa ng pinakasikat na doktor sa bansa. Kilala ang asawa nito lalo na sa husay sa field ng medisina. Nagtataka to, bakit nagpapatingin sa maliit na klinik kagaya nito? Habang hinihintay ni Jasmine ang resulta, kinakabahan siya. Ngunit nang makita niya ang nakangiting mukha ng doktor ang sumuli sa kanya, nakahinga siya kahit papano ng maluwag. Alam niya hindi masamang balita ang hatid nito sa kanya base sa magandang ngiti nito sa mukha. Dok, anong findings niya sa akin? Tanong niya. Nakangiting pinakita ng doktor ang resulta ng kanyang blood result. Congratulations, Mrs. Anderson. You are 8 weeks pregnant. I'm pregnant? Di ni Jasmine mapigilan ang maluha sa sobrang tuwa habang haplos ang kanyang impis na puson. Magkakaanak na silang dalawa ni Lance. Nagbabala ang doktor. Mrs. Anderson, kailangan mong inamin ang mga gamot na nireseta ko. Di maganda ang kalagayan ng batang nasa sinapupunan mo. Kung maaari, iwasan mo ang stress o anumang bagay na magbibigay ng negatibong emosyon sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Doc? Nakadama ng pag-aalala si Jasmine para sa kanyang anak. Kinalulungkot kong sabihin to, ngunit ang kapit ng sanggol na nasa sinapupunan mo'y napakahina. Ito ang dahilan kaya ka nakakaranas ng pananakit ng puson. Magpatingin ka sa asawa mo kapag nalaman ni Doc Anderson ang tungkol sa inyong anak. At sa kalagayan mo'y tiyak kong alam niya ang dapat gawin bilang isang asawa at doktor. Mahinang kapit ng anak namin. Kailangan niyang sabihin kay Lance ang tungkol sa kanilang anak. Alam niya pag nalaman ng asawa na nagdadalang tao siya, di na to makikipaghiwalay sa kanya. Matatanggap na ni Lance ang kanilang pagsasama. Magiging masaya na sila kasama ng kanilang magiging anak. Sabik na pinaanda ni Jasmine ang sasakyan, papunta sa ospital kung nasan si Lance. Sa wakas, natupad na ang matagal na niyang pinapangarap, ang magkaroon sila ng anak. Alam niya na ang batang nasa kanyang sinapupunan ang magiging dahilan ng paglambot ng puso nito. Nakangiti, hinaplos ni Jasmine ang tiyan. Masayang kinausap ang kanilang anak. Wait ka lang baby ha, pupuntahan natin si Daddy. Pagkarating ni Jasmine sa ospital, pinuntahan niya agad si Lance sa opisina nito. Ngunit pagdating niya ay wala ito roon. Naghintay siya ng 2 oras, subalit hindi dumating si Lance. Sinubukan niya tong tawagan, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Nagsimulang bahain ng di magandang senaryo ang kanyang isip. Stop thinking those negative thoughts, Jasmine. Para sa anak ninyo, ingatan mong sarili mo. Kausap nito sa kanyang sarili. Nang marinig niyang pagbukas ng pinto, agad siyang tumayo at yumakap sa asawa. Nabigla pa si Lance nang yumakap sa kanya sa Jasmine. Napakatamis ng ngiti sa labi habang nakatingala sa kanya. Inalis nito ang nakapulupot na braso ng asawa sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito, Jasmine? Hindi ba't nagbilin ako na huwag kang pupunta dito? Bakit pa ang tigas ng ulo mo? Lance, shit, Jasmine, stop calling my name. It's disgusting when it comes from your mouth. Kung di dahil sa divorce ang pinunta mo dito, makakaalis ka na. Sa nanginginig na kamay, nilabas si Jasmine mula sa kanyang dalang bag ang resulta ng kanyang check-up.
Inabot niya sa asawa at saka hinaplos ang puson. Magkakaanak na tayo, Lance. Magiging daddy ka na? Kinuha ni Jasmine ang kamay nito. Kanya tong ipinatong sa impis na kanyang puson. Magiging magulang na tayong dalawa. Dumilim ang mukha ni Lance kaya napaatras si Jasmine sa takot. Sinong ama ng batang dinadala mo? Lance! Napamaang si Jasmine sa sinabi ng asawa. Di siya makapaniwalang sasabihin to ni Lance sa kanya pagkatapos ng kanyang ibinalita. Anong gusto mong palabasin? Pinagdududahan mong batang dinadala ko? Alam nating dalawa, ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Kaya paano mo nasasabi ang bagay niyan sa amin ng anak mo? TM ang bagang, tumingin si Lance sa asawa. Kilala kita, Jasmine. Kaya mong gawin lahat para makuha mong gusto mo. Ito ba ang paraan mo para hindi pirmahan ang divorce na gusto ko? Ginagawa mo to para itali ako sa'yo. Tumaas ang sulok ng labi ni Lance. May panguuyam ng initian si Jasmine. Pwes hindi mo mabibilog ang ulo ko. Kung sino mang ama ng pinagbubuntis mo. Kung buntis ka nga ba talaga, wala akong pakialam. Hindi magbabago ng kondisyon mo ang kagustuhan kong hiwalayan ka. Ngayon, umalis ka sa harapan ko. Lumayas ka't baka ano pang magawa ko sa'yo? No, Lance. Maniwala ka sa iyong batang to. Anak natin to, Lance. Doktor ka at po pwede mong patunayan kung nagsasabi ako ng totoo. Buisit. Sinabi mo na yan noon. Alam kong gagamit ka ng pera para makuha ang gusto mo at ano? Lalabas sa sinungaling ako at ikaw nagsasabi ng totoo sa ating dalawa? Hindi mo ako malilinlang dahil kilalang kilala kita, Jasmine. Now leave my office at huwag ka nang babalik pa. Yumakap si Jasmine sa bewang ni Lance ng mahigpit. Hindi siya bibitaw. Patutunayan niyang anak nila ang batang nasa tiyan niya. Umiiyak na tumingala siya sa asawa. Lance, please, kahit ngayon lang, pakinggan mo naman ako. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo pero walang kasalanan ng anak natin. Nagmamakaawa ko sa iyo, maniwala ka naman sa akin. Hinatak ni Lance sa braso sa Jasmine at kinaladkad palabas ng kanyang opisina. Nakita kang may kasamang lalaki ni Sarina, Jasmine. Bukod sa akin, nagagawa mo pa lang lumandi sa ibang lalaki. Tapos sasabihin mo sa akin ako ang ama ng batang yan? Magkaroon ka naman ng kahihiyan. Masyado ka ng desperada. Maanghang nawika ni Lance sa asawa bago isinara ang pintuan. Lance, please listen to me. Mag-usap tayo. Walang pakialam si Jasmine kung makaagaw man siya ng atensyon. Kailangan nilang mag-usap ni Lance upang magkaisa at magkalinawan. Sasabihin niyang hindi totoo ang sumbong ng kapatid nito na isa lang yung kasinungalingan para sirain siya. Pero bingi si Lance. Hindi to lumabas o nagbukas ng pinto. Humawak si Jasmine sa kanyang tiyan. Nagsisimula itong kumirot. Nagsisimula siyang mahilo dahil hindi siya po pwedeng magmaneho nang ganito ang kalagayan. Pumara siya ng taxi. Sa bahay na lamang niya hihintay ng asawa. Magpapahinga siya dahil kailangan nila ito ng kanyang anak. Kinuha niyang black and white ultrasound ng anak nila ni Lance. Umiiyak siya pero may mapait ng ngiti sa labi. Nasira ang masaya at magandang imahe na nabuo sa isip niya habang papunta siya kanina sa opisina ng kanyang asawa. Malayo to sa inaasahan niyang mangyayari. Akala ni Jasmine, pareho silang magiging masaya ni Lance kapag nalaman nito na nagdadalang tao siya. Pero mali siya dahil siya lang naging masaya sa kanyang nalaman. Nakita ni Jasmine ang pagtingin ng driver sa kanya. Napapantastikohan marahil to sa kanyang pag-iyak at pagngiti. Masaya ang ipinakita niyang resulta ng ultrasound. Masaya ako dahil magkakaanak na kami ng asawa ko, Manong. Matutupad ng pinapangarap ko. Gusto man niyang sabihin namin, hindi ni Jasmine kayang lokohin ng sarili. Biglang umiti ang may edad na matanda. Naku, madam, congratulations. Ako din ngayong araw nalaman kong magkakaapo na ako kaya masaya din ako. Congratulations sa ating dalawa. Sa kabila ng kalungkutan ni Jasmine, nagawa niyang umiti sa matanda. Kung sana ganito rin si Lance, masaya at nakangiti, nang malaman ang tungkol sa kanilang anak, napakasaya niya siguro. Tumigil ang taxi sa intersection, mangilan-ngilan ang sasakyan sa paligid. Kumunot ang noo ni Jasmine na mapansin ang malaking truck, pagewang-gewang ang takbo. Niyakap niya ang tiyan. Nanlaki ang mga mata sa sindak ng mapansin na tinutumbok nito ang kanilang sinasakyan. Manong? Huli na para magbigay ng babala sa matanda. Nagpaikot-ikot na ang kanilang sasakyan sa lakas ng impact ng pagtama ng truck sa taxi na sinasakyan nila. Ang anak ko! Tili ng isip ni Jasmine habang yakap ang kanyang tiyan. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong, pero wala siyang lakas para sumigaw.
Nakita niya ang cellphone niyang nalaglag mula sa kanyang bag. Nangihina man, kinuha niya to at tinatawagan si Lance. Lance! Nangihina niyang bigkas sa pangalan nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ng asawang tawag niya. Inawakan niya ang tiyan na kumikirot. Nanlaki ang kanyang mata na makitang may natutusok na bubog sa kanyang tagiliran. Lance, tulungan mo kami ng anak mo. Nakikiusap ako. Iligtas mo kami. Nandito kami sa intersection malapit sa ospital. Iligtas mo kami. Shit, Jasmine. Anong drama na naman bang sinasabi mo? May ooperan akong VIP patient ngayon, Jasmine. Wala akong panahon para sa drama at kalokohan mo. Nagmamakaawa ko sa iyo, Lance. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang anak natin. Gusto ko pang mabuhay. Gusto pa kitang makasama. Pero mas gusto kong iligtas mo ang anak natin, Lance. Kahit ito na lang ibigay mo sa akin. Kahit kaligtasan na lang niyang isukli mo sa lahat ng pagmamahal na inalay ko para sa iyo. I have to go. Mas mahalaga ang pasyenteng gagamitin ko kaysa unahin ka. Ani Lance bago patay ng tawag. May malay pang babae, dalian niyo. Tumawag agad ng ambulansya. Nanlalabo na ang paningin ni Jasmine at alam niya, anumang sandali tuluyan na siyang mawawalan ng ulirat. Kumakalat na ang dugong nanggaling sa kanyang ulo, pababa sa kanyang mukha. Dumuluhang tumingin siya sa tagiliran ng may malaking bubog. Ang anak ko, iligtas niyo siya. Ano kaya ang mangyayari sa batang dinadala ni Jasmine? Makaligtas kaya silang mag-ina? Ano ang gagawin ni Lance kapag nalaman ang nangyari kay Jasmine at hindi ito umaarte lang? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.